Sarasalo kita. Tagalon, baga. Diet lang. Natuloy nga kami ng diet. Ang kaso lang dito kami inabutan ng ulan sa Bitukang Manok. Gaya ng dati lang din naman mga kasama ko. Sabi ko nga sa kanila, bili na lang kami ng ulam. Sabi nga ng kaibigan natin sa diet, sagot niya na daw yung kanin. Bala pa problemahin na lang natin yung ulam tsaka kung ano pang mga kailangan sa iyo. Haba-haba din yung biyahe namin. Inabot nga kami ng 3 oras. Naibilan talaga kami ng ulan sa Bitukang Manok. Pero pagdating ng diet, ewan ko ba kung bakit mainit. Siguro, may balat sa mga puwet. At dito nga namin napili mag-spot kasi gusto namin maramdaman yung kalikasan. O dun, parang kakaiba yung thrill na dating talaga sa amin pag mga ganito na libre tsaka wala mga entrance, walang cottage. Basta wala rin din naman kasi kami pambayad. Kami yung mga tipo ng biyahero na kapag may gas, layas. Hanap lang talaga namin mag-exing kaligayahan. Pero syempre gagawin natin komportable ang lugar na yan para maging ligtas ang lahat. Di naman tayo papayag na basta lang tayo pupwesto dyan na hindi tayo ligtas. Colvet nga tawag dito sa lugar na to. Dito daw dumadaan yung truck kapag kukuha ng buhangin sa kabila. Pero hindi naman madalas. Minsan lang. Malakas nga ang loob namin na pumwesto dyan dahil may kasama kaming taga dyan. So, kung may dala lang kami flashlight, kapag may maingay, flashlight. Ganun lang. Siyempre, baka pambato kami. Wala din kaming idea kung ano mangyayari sa amin dyan. Kasi sabi nga nung kaibigan ko, wala naman daw natutulog sa lugar na yun. Ewan ko ba kung anong trip to. Basta sumama sila. Bahala sila. May kaibigan nga rin pala tayong nagdala ng power station. Yun nga yun, nagsilbing ilaw habang nandun kami. Namulot nga rin kami ng mga kahoy-kahoy para makapaggatong. Katulong nga ito para mapugaw yung mga naglalakihan ng lamok. At naman kasi di kayo nagdala ng kulambo. Sa mga oras nga na yan, in-enjoy na lang talaga namin yung gabi. Yun nga rin daw yung unang gabi na maulan sa dahil. Siyempre, di na natin maalis yung ala kapag may mga malalim na pinag-uusapan. Pangarap, problema, kahit ano yun sa buhay. Madalas yan talaga pinag-uusapan namin sa mga oras na yun. Lumibil na nga yung tubig dito sa tinutuluyan namin. So, kaya wala kaming magagawa. Hindi kami pwede dito maglatag ng tent. So, maghahanap kami ng pwesto at walang iba kundi yun. At dito nga yun sa taas. Dito na nga rin kami nagpatuloy ng inuman tsaka ng kwentuhan. Dito na rin namin napagdesisyonan na maglatag ng tent. Sa madaling salita, bumuhos nga ang malakas na ulan. Wala rin nagawa yung mga tent namin. Kung babalik naman kami sa baba, tuod na rin yung tubig. Tumagos nga yung tubig sa tent. Sa madaling salita, bumalik nga kami doon sa kaibigan na 2 AM yata nang dumating kami dito. Dahil lasing, natulog ng basa. Kinaumagahan nga pagkatapos mag-almusal, bumalik kami ng Colbert para makita yung ilog. Tunay nga na mayaman sa ilog ang Camarines Norte. Sinulit nga namin yung panahon dito kasi alam namin na pagpauwi namin ng Naga, baka na naman. Tunay nga na maiksi lang ang buhay, kaya hanggat maaari, bigyan mo ng kaligayahan yung sarili mo kahit kaunti lang. Na di na papabayaan yung mga obligasyon mo sa libutan. Darating ang araw, magiging kwento na lang din tayo. Ano pa naman na bigyan mo ng kaligayahan yung sarili mo kahit sa ganitong paraan. Ako kasi ganito, hindi material na bagay hinahanap ko. Oras nga kailangan ko para magawa yung mga ganito. Madalas, sila nga yung kasama ko sa mga biyahe. Kung hindi mga kapatid ko, sila talaga. Kapag gumawa yata ako ng kulto, baka sumali itong mga to. Hanggang dito na nga lang tong video na to. Mag-ipon ulit tayo para makarating tayo sa kung saang lugar. Kung saan tayo kakain, saan tayo magpapalipas ng gabi. Bahala na.